Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Junella Bianca de Aguilar at ito po ang aking Day 241 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagatang Ano ang pinto na nadadaanan natin lahat. At ang topic natin ngayon ay resurrection. Sabi po dito yung concept na resurrection is the rising from the dead into a new kind of life that is no longer subject to sickness, aging, deterioration, or death. Biblically, it is both the historic event of Christ rising from the grave and the future hope for all who are united to Him. Christ's bodily resurrection is the first fruits and guarantee of the believer's bodily resurrection. The resurrection is central to the gospel. Christ's resurrection vindicates His atoning works, defeats sin and death, and secures our justification and future glorification. The doctrine affirms bodily continuity and transformation, not abandonment. Our restored bodies will be renewed, and fit for eternal fellowship and service with the risen Lord. At ang Bible verse po natin ay matagpuan sa 1 Corinthians chapter 15 verse 14. And if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. At sa Tagalog po, at kung si Kristo hindi muling binuhay, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan, at ang inyong pananampalataya ay wala ring kabuluhan. At teachings po natin ngayon ay number 1. Resurrections gives meaning to life. Ito pang-ginawa natin pang yung pagtupos niya sa ating pagkakasala. Tawag dito. Naging syempre meaningful dun sa buhay natin, diba? Na kung hindi dahil sa kanya, na kung hindi muli siyang binuhay, diba? Parang useless din yung pananampalataya natin. Kasi sino pang pananampalatayahan natin kung hindi siya binuhay mo, diba? Kung wala siya sa atin, parang wala ding sense, diba? Kaya useless, sabi kanina sa Bible verse na binasa. And kaya po parang yung resurrection, yung pagbibigay sa atin ng Panginoon ng tawag ito ng malinis sa puso, at tawag ito, hinugasan niya tayo, diba? Sa pamagitan ng kanyang dugo, na sobrang naging meaningful yung buhay natin. And number 2 po, resurrection gives hope to the hopeless. Ito po, yung nagbibigay din ito ng tawag ito, ng hope. Parang pag wala ka ng parang feel mo wala ka ng pag-asa, wala ka ng tiwala, wala ka ng pag-asa. Pero dahil sa resurrection na binigyan tayo ng muling pag-asa, na meron pa, na may makakamit pa tayong pag-asa dahil sa ating Panginoon, na binigay niya sa atin yung pag-asa na kinakailangan natin. And number 3 po, resurrection gives us courage to face death. Ito po, diba, takot tayo sa kamatayan, pero dahil sa resurrection, tawag ito, may inaano niya tayo na harapin talaga yung kamatayan, kasi hindi naman natin talaga yung buhay natin, diba? Bukas may mamatay, hindi natin alam kung sino, kaya dapat maging handa tayo sa ating kamatayan, dahil ang kamatayan siya magiging tulay rin sa upang makasama natin ang ating Panginoon. And application naman po, paano ito ma-apply sa ating buhay. Number 1, pour out your life to God's kingdom. Ito po, i-boost po natin yung ating sarili, yung buhay natin sa kingdom ng ating Panginoon, sa kaharian niya. Talagang doon natin i-boost yung ating buhay, doon tayo magsilbi, doon tayo manampalataya, doon natin gawin yung mga bagay na ikakalugod ng ating Panginoon. And number 2 po, place your hope in Christ's resurrection. Ito po, yung hope na gusto natin, ilagay po natin yun sa resurrection ni Jesus Christ, na which is na bibigyan niya tayo ng maniwala tayo, na bibigyan niya tayo ng pag-asa sa lahat ng bagay, na hindi niya tayo iiwan kahit na nasa pinakamahirap na point na yun, lagi tayo may pag-asa na makakamit dahil sa Kanya. And lastly po, prepare to cross over death to face Christ. Mas mag-prepare pa tayo sa cross kaysa daw sa ating kamatayan. Para makita natin ang ating Panginoon, kasi diba yung cross dun talaga nagsisymbolize
resurrection na binig sa ating Panginoon na hindi dapat natin anuhan yung cross na parang kalungkutan, dahil ang cross ang pinakamaganda nangyari sa buhay natin, sa history na to, dahil doon doon talaga tayo niligtas sa ating Panginoon dahil sa pag-ibig niyang taglay para sa atin. And yun lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may tutunan kayo, at huwag po natin kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay. And God bless po sa ating lahat.